Sa loob ng ilang buwan, si Liza ay nagtrabaho bilang kasambahay sa pamilya de la Cruz sa isang marangyang 2 palapag na bahay sa tahimik na barangay sa Antipolo, Rizal. Ang mag-asawang sina Marco at Carla de la Cruz ay tila perpektong magkapareha, mayaman, matagumpay, at may marangyang tahanan na puno ng antigong kasangkapan at mga mamahaling dekorasyon. Si Liza, isang 21 anyos na estudyante sa kolehiyo sa kursong kasaysayan sa isang unibersidad sa Maynila, ay naging bahagi ng kanilang buhay, ngunit para sa kanila, siya ay isa lamang anino na tahimik na gumagalaw sa makintab na sahig ng bahay. Araw-araw, sisimulan ni Liza ang kanyang trabaho ng maaga. Palaging nauna siya sa umaga, sumasakay sa jeep na puno ng mga umuungol na trooper at pasaherong nagkakatuwaan sa mga kwento ng buhay. Habang ang mahinang sikat ng araw ay dumadampi sa mga dahon ng nara sa kalsada, siya'y mabilis at maingat na naglilinis ng malalaking salamin sa sala, nag-aayos ng mga unan at pinapahid ang sahig na parang isang ritual. Palibhasa ay pamilyar na siya sa bahay, ang kanyang kilos ay halos otomatiko, parang robot na may misyon. Si Marco, ang may-ari ng isang malaking kumpanya sa agrikultura sa Laguna, ay madalas na nasa kanyang silid opisina sa 2 palapag. Hindi madalas silang magkita, at ang kanilang komunikasyon ay limitado sa mga simpleng bati lang, isang magandang umaga mula kay Marco, at isang tahimik na pagyuko mula kay Liza. Ang amoy niya, isang halo ng sandalwood at isang matapang na pabango na parang amoy ng hangin pagkatapos ng ulan, ay palaging sumasabay sa kanyang presensya, nagpapahiwatig ng kapangyarihan na hindi madaling lapitan. Ngunit isang mainit na Martes ng Hulyo, nagbago ang lahat. Habang nililinis ni Liza ang malaking salamin sa sala, biglang lumabas si Marco mula sa kanyang opisina. Hindi siya nagpaalam o nagbigay ng karaniwang bati. Sa halip, nilapitan niya si Liza at tumigil sa sobrang lapit. Halos maramdaman niya ang init ng hininga nito. Napansin ni Liza ang matalim na titig ni Marco na dumaan mula ulo hanggang paa, at napatingin ito ng sandali sa kanyang mga binti na hubad mula tuhod pababa. Dahil palagi niyang tinatanggal ang kanyang tsinelas sa loob ng bahay, upang hindi makadumi sa mga mamahaling carpet. Liza, mahina ngunit mababang tinig, halos parang bulong, ang pagbigkas ni Marco. Hindi ito ang tinig na nakasanayan niya. Sino ka ba talaga? Ano ang buhay mo sa labas ng bahay na ito? Napaurong si Liza, ramdam ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Si Marco po, estudyante po ako sa kasaysayan, tumutulong sa nanay ko sa probinsya sa Laguna. May mga utang po ako sa renta ng kwarto, ang malamyos ngunit hindi kumpiyansang paliwanag niya. Nakinig si Marco ng matindi, tila parang unang beses siyang nakikipag-usap kay Liza na hindi bilang katulong. Pagkatapos ng kanyang maikling kwento, tumingin siya kay Marco na may seryosong mukha. Gusto kong tulungan ka, Liza. Magbibigay ako ng 3 beses ng iyong sahod, sabi ni Marco na para bang nag-aalok ng isang malaking biyaya. Ngunit may kondisyon, gusto kong lumampas ang relasyon natin sa pagitan ng amo at katulong. Siya ay nagdahan-dahang nagsalita, pinipili ang bawat salita. Kailangan ko ang iyong espesyal na atensyon kapag wala si Carla. Natunga nga si Liza, hawak ang basahan sa kanyang kamay, ang mundo ay parang lumiit sa paligid nila. Alam niyang ano ang ibig sabihin ni Marco, at ang halo ng takot at kahihiyan ay sumalubong sa kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, naroon din ang pag-asa. Napilitan siyang tumanggi, nagmamadali siyang umalis bago matapos ang araw. Ang isip niya ay punong-puno ng mga tanong at takot. Sa mga sumunod na araw, hindi niya mapigilang isipin ang alok ni Marco. Ang numerong iyon, 3 beses ng kanyang sahod, ay parang ilaw sa dulo ng madilim niyang tunel. Ngunit ang presyo ay higit pa sa pera. Sa isang linggo, nang makumbinsi ang sarili at maihalong kaba, bumalik si Liza sa bahay ng mga De La Cruz, handang harapin ang kanyang kapalaran. Handa ka na ba? Tanong ni Marco nang makita siya sa sala, na para bang alam niyang babalik siya. Tumango si Liza ng tahimik, ang puso niya ay sumisigaw sa kahihiyan, ngunit ang kanyang utak ay nagkukubli ng malamig na kalkulasyon. Ang mga susunod na hakbang ay magbabago ng lahat, at wala na siyang pakialam kung ano ang magiging kapalit. Sa likod ng marangyang tahanan sa Antipolo, nagsisimula ang isang kwento ng lihim, kapangyarihan at panganib, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring maging simula ng isang digmaan. At sa sumunod na linggo, ano kaya ang susunod na hakbang ni Marco? Ilang araw matapos ang mahirap na desisyon ni Liza, bumalik siya sa bahay ng mga De La Cruz na may dalang kakaibang timpla ng kaba at determinasyon. Suot niya ang kanyang paboritong uniforme,
isang simpleng navy blue na dress na bahagyang lampas sa tuhod, na may malambot na tela na sumasabay sa bawat galaw niya. Sa paa niya, ang mga puting canvas sneakers na dating luma na, ngayon ay medyo napapalitan na ng mga bagong ballerina shoes na kulay itim, na nagbibigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa habang naglalakad sa makintab na sahig ng bahay. Si Marco ay nakaupo sa malaking leather armchair sa sala, nakasuot ng puting polo shirt at itim na slacks, simple ngunit elegante. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, tila mailihim na tinatago. Nang makita si Liza, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na may halong pahiwatig ng kapangyarihan at kasiyahan. Halika, mahinang sabi niya habang itinuturo ang maluwag na bahagi ng sala. Ngayon, gusto kong ipakita mo sa akin kung gaano kakagaling. Hindi nakatulong ang kaba ni Liza, nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahang umupo sa makapal na carpet. Ang amoy ni Marco na halo ng sandalwood at matapang na pabango ay pumuno sa hangin, at sa bawat hininga ni Liza, lalo siyang napapahimbing sa kakaibang tensyon, habang unti-unting nagsimula ang kanilang lihim na ritual. Napansin ni Liza ang mga maliliit na detalye sa hitsura ni Marco, ang mga pulang ugat sa kanyang mga kamay, ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi na tila nagbibilang ng mga salita hindi niya sinasabi. Si Marco ay maingat sa kanyang mga kilos, may halong kontrol at pagnanasa, na para bang isang maestro na nagkokondukta sa isang simponya ng lihim. Alam mo, Liza, bulong ni Marco, hindi ito basta negosyo. Ito ay isang laro ng kapangyarihan. At ngayon, nasa akin ang hawak ng baraha. Hindi maiwasan ni Liza na maipikit ang mga mata ng bahagya, ipinipilit ang sarili na huwag mapahiya. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang saya na pumapasok sa kanyang dibdib, isang lihim na kasiyahan na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng pagtahimik, bigla niyang naalala ang sinasabi ng kanyang kaibigan, Liza, ang buhay ay parang jeepney. Minsan siksikan, minsan maluwag. Pero ikaw ang may hawak ng manibela. Napangiti siya ng bahagya sa sarili, kahit na ang sitwasyon ay malayo sa pagiging magaan. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ang kontrol ni Liza, may maramdaman siyang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin na dumaan sa bukas na bintana ng sala. Napalingon siya, ngunit walang tao. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, sino kaya ang nakatingin sa atin ngayon? Sa susunod na bahagi, matutuklasan ni Liza kung sino ang lihim na nagmamasid sa kanila at paano nito mababago ang takbo ng kanilang delikadong relasyon. Ang misteryo ay nagsisimula at ang laro ng kapangyarihan ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Liza sa bahay ng mga De La Cruz dala ang bagong tapang na unti-unting umuusbong sa loob niya. Muling isinusuot ang kanyang navy blue na dress, ngunit ngayon ay may kaunting pagbabago, may manipis na pulang sintas na nakatali sa kanyang pulso, isang munting lihim na palamuti na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang mga ballerina shoes ay nagpapadama ng kakaibang ginhawa, ngunit sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng mga nangyari at ang mga susunod pang pagsubok. Si Marco naman ay tila mas kalmado, ngunit mas matalim ang tingin. Nakasuot siya ng dark gray na kamisa at itim na pantalon, ang kanyang buhok ay maayos na inayos, at ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na naglalaman ng isang lihim na apoy. Nang makita si Liza, ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na may halong pang-aakit at babala. Liza, sabi niya habang inuupo sa sofa, handa ka na ba sa susunod na yugto? Hindi na ito basta trabaho. Ito na ang simula ng isang bagong mundo para sa atin. Si Liza ay umupo sa tabi niya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagtatanong. Napansin niya ang mga bagong detalye sa paligid, ang mga mamahaling artwork sa dingding, ang mga kristal na baso sa mesa, at ang aroma ng isang bagong pabango na hindi niya matukoy. Marco, bulong niya, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Hindi ko na maintindihan, tumango si Marco, at inilapit ang kanyang kamay sa buhok ni Liza, hinahaplos ito ng dahan-dahan. Gusto kong maging ikaw, hindi lang bilang katulong, kundi bilang isang lihim na bahagi ng aking buhay. Ngunit may mga bagay na kailangan nating pagdaanan, mga pagsubok na kailangang harapin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Liza ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa. Ito ay yari sa kahoy, may ukit na mga bulaklak at misteryosong mga simbolo. Sa isang iglap, naisip niya, may mga sikreto pa palang itinatago si Marco. Higit pa sa kanilang kasalukuyang relasyon. Marco, ano ito? Tanong niya habang inihahawak ang kahon, ngumiti si Marco ng mailihim. Isang regalo, isang bahagi ng kwento na hindi mo pa alam.
Ngunit hindi pa ngayon ang panahon para ito'y buksan. Si Liza ay napailing, ngunit sa loob niya ay maihalong takot at pananabik. Ang mundo niya ay unti-unting nagiging isang palaisipan, at sa bawat sagot na nakukuha, lalong lumalalim ang misteryo. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Liza ang nilalaman ng kahon at ang tunay na dahilan kung bakit siya pinili ni Marco. Ngunit higit sa lahat, malalaman niya kung hanggang saan ang kanyang tatanggapin at hanggang saan ang kanyang lalaban. Ang kwento ay nagiging mas madilim, mas malalim at mas mapanganib. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay ng mga De La Cruz sa Barangay San Roque, Antipolo, nagising si Liza sa tunog ng malakas na pagkatok sa pinto ng kanilang bahay. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang navy blue na dress ay bahagyang kumikiskis sa kanyang mga hita habang nilalakad niya ang makipot na pasilyo papunta sa pintuan. Sa kanyang mga paa, naramdaman niya ang lamig ng bagong pinalitang itim na ballerina shoes na para bang humahamon sa kanya na maging matatag. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaki ang nakatayo roon, si Mang Jun, ang matagal ng tagapag-alaga ng kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso, ngunit maaasahan. Siya ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, may hawak na maliit na pakete na balot ng lumang dyaryo. Liza, may ipapasa ako sayo, mahina niyang sabi, halatang nangangamba. Mula kay Carla, nabigla si Liza. Si Carla? Bakit siya ang magpapadala ng bagay sa kanya? Inabot niya ang maliit na pakete at sinimulang buksan. Sa loob, may isang sulat at isang maliit na bote ng pabango na kakaiba ang amoy, matapang at mabangong halo ng mga bulaklak at spice. Binasa niya ang sulat ng malakas, Liza, alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Hindi madali ang buhay na pinili mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang si Marco ang may mga lihim dito. May mga bagay sa bahay na ito na hindi mo pa nakikita. Ang pabangong ito ay para sa'yo, isang paalala na hindi ka nag-iisa. Gamitin mo ito kapag kailangan mo ng lakas. Carla, nahulog ang mga salita sa tenga ni Liza na tila mga patak ng ulan sa bubong ng bahay. Hindi niya maintindihan ang intensyon ni Carla, kaaway ba ito o kakampi. Ang pabango na ito, na ngayon ay sumasakop sa kanyang mga daliri, ay parang susi sa isang pinto na hindi niya pa nabubuksan. Lumipas ang gabi at hindi makatulog si Liza. Ang amoy ng pabango ay nananatiling nakadikit sa kanyang balat, at bawat hininga ay nagdadala ng kakaibang lakas at pangamba. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong na hindi niya matanggap, ano ba talaga ang relasyon ni Marco at Carla? Ano ang mga sikreto ng bahay na ito? At higit sa lahat, hanggang saan siya handang pumunta para sa sarili niyang kalayaan? Sa susunod na yugto, susubukan ni Liza tuklasin ang mga lihim na tinatago ng mga De La Cruz, gamit ang misteryosong pabango bilang gabay. Ngunit sa kanyang paglalakbay, haharapin niya ang mga panganib na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang kwento ay lalalim at ang bawat hakbang ay may kapalit na hindi niya inaasahan. Isang mainit na umaga sa bayan ng Lipa, si Liza ay muling pumasok sa tahanan ng mga De La Cruz. Ang kanyang damit ay isang simpleng navy blue na blouse na bahagyang nakalubog sa puting palda, na hanggang tuhod lamang ang haba, pinagsama sa isang pares ng itim na ballerina shoes na bagong bili niya. Ang kanyang buhok ay malambot at bahagyang nakatipon sa likod, na nagbibigay ng isang imaheng propesyonal, ngunit may bahid ng kabataan. Sa kanyang liig, nakasabit ang manipis na gintong kwintas na regalo ni Marco, isang palatandaan ng kanilang lihim na ugnayan. Si Marco naman ay nakaputing polo at malinis na itim na pantalon. May hawak na tasa ng kape habang nakatayo sa malapit sa malaking bintana ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liza, puno ng kakaibang titig na mahirap ipaliwanag, parang pinaghalong pananabik at kontrol. Liza, simula ni Marco, handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Ang puso ni Liza ay mabilis ang tibok, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Handa na po, sagot niya, habang dahan-dahang nilalapitan siya ni Marco. Pinuno ni Marco ang silid ng isang malambing at mabangong hangin, halimuyak ng sandalwood at isang bagong pabango na matapang at nakakaakit. Alam mo, hindi lang ito tungkol sa pera o trabaho. Gusto kong malaman ang tunay mong kwento, hindi lang yung nakikita ko sa uniforme mo. Habang dahan-dahang nilapitan ni Marco si Liza, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ang malamig na hangin na pumapaligid sa kanila ay tila nagiging makapal at puno ng tensyon. Umupo si Marco sa malambot na leather armchair at iniabot ang isang maliit na kahon kay Liza. Ang kahon ay gawa sa pinong kahoy, may ukit na mga disenyo ng mga bulaklak at mga bituin. Buksan mo ito kapag handa ka.
sabi ni Marco na may bahid na misteryo sa kanyang tinig. Dahan-dahang tinanggap ni Liza ang kahon. Ramdam ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Sa loob, may nakalagay na isang maliit na kwaderno at isang susi na tila antigong gawa. Napatingin siya kay Marco na maihalo ng pag-aalinlangan at pagkasabik. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Ang kwaderno ay mga lihim na kwento ng pamilya de la Cruz. Hindi lahat ng nakikita mo dito ay totoo, Liza. Ang susi naman ay magbubukas ng pintuan sa isang silid na hindi mo pa nararating, paliwanag ni Marco. Habang pinagmamasdan ni Liza ang kahon, naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng takot at kuryosidad. Ang kanilang relasyon ay hindi na lang basta amo at katulong, ito ay naging isang delikadong laro ng kapangyarihan at lihim. Sa susunod na bahagi, susubukan ni Liza buksan ang silid na matagal nang nakatago sa tahanan ng mga de la Cruz. Ano kaya ang mga lihim na matatagpuan niya? At paano ito magbabago sa kanyang buhay? Ang kwento ay patuloy na maglalantad ng mga bagong kulay ng pagnanasa, kapangyarihan at misteryo.